Diyos, sa ating Panginoon. I do believe God has a word for us today and I'm really so excited. Excited po ako sa word ng God ngayon. Because ako po personally, while studying this one, sobra po akong nabasag ng ating Diyos at nabigyan po ako ng pangako ng Panginoon. And so this morning, I'd like to share this one. Ang ganda po ng pag-aaralan natin ngayon. This will be our guiding principle bago po matapos ang taon at bago po pumasok ang taong 2026. Because I do believe, lahat po tayo bago po natatapos ang taon at bago nagsisimula, meron tayong habit na ginagawa. Nagre-reflect tayo for the whole year. Hindi ko po alam kung iba po sa inyo ganun ang ginagawa. Kaya lang ako po kasi, ang ginagawa ko po, gumagawa po ako ng gratitude list. Gumagawa ko ng listahan sa notebook bago matapos ng taon. At ang gagawin ko po niyan, mula January hanggang December, ililista ko na yung mga nangyari. Whether good or bad, nililista ko po yan. Pagkatapos, tinitingnan ko yung magagandang bagay na nangyari at yung mga pangit na nangyari, tapos kung ano yung natutunan ko nung mga panahon na yon. And so, ang ending no na conclusion, hindi matatapos yung buong araw na hindi talaga ako nakakapag-reflect sa ginawa ng Panginoon sa buong taon. So that's what I do bago po matapos ang taon. I don't do resolutions. Ang ginagawa ko po talaga gratitude list. And so I do believe lahat po tayo, kasi ako ang taong 2024 po sa amin, sobrang bigat talaga eh. Di ba yan yung Karina period na binaha po halos maraming parte sa Pilipinas. Ganon din po kami. So, nalanos kami noon, year 2024. Lahat ng napundar ko po ay nasira. Tinapo na namin. So, hindi na namin pinanghinayangan kasi mga bagay lang naman. Ang importante, buhay. Kaya ang year 2025 po sa akin, ang dami nangyari ng year 2024, mabigat sa amin yan. Yung year 2025, parang recovery time. Gusto kong mag-recover from the year 2024, hindi pa kami totally recovered, may mga problema pa rin. Pero nagpapasalamat pa din ako sa Panginoon kasi bago matapos ang taon, medyo nakaka-recover na, nararamdaman ko na yung recovery ng family, ng lahat, ng finances, dami dapat mag-recover. And so today, ang gagawin lang po natin bago matapos ang taon is magpasalamat sa ating Diyos. Sabihin nyo nga, salamat. Amen? Ang topic po natin ngayon, nilagyan ko po ng title and the title would be this one. Great is thy faithfulness. Sabihin nyo nga, great is thy faithfulness. So, ang tagline niyan, His faithfulness in 2025, His mercies for 2026. Amen? Ang verse po pag-aaralan natin ay ang Lamentation chapter 3, verse 22 to 23. Basahin nga po natin sabay-sabay. 1, 2, 3, go. Because of the Lord's great love, we are not consumed. For His compassions never fail. There are new every morning. Great is your faithfulness. Ganda po ng verse na yan. Isa pa, basahin natin with heart. 1, 2, 3, go. Because of the Lord's great love, we are not consumed. For His compassions never fail. They are new every morning. Great is your faithfulness. Amen. Ang ganda po nito. Amen. Say amen. Now, as we stand at the edge of the year, okay, ang gagawin natin is, we will pause, we will not rush, we will not complain, we will not forget, but we will what? Remember. Sabi mo, remember. Before we step into a new year, we must first look back. Sabi nyo, back. And say, dapat sabihin daw natin, pag nag-look back tayo, ang sasabihin natin, Lord, kung hindi dahil sa iyo, wala ako sa lugar na to. Say amen. If not for you, Lord, we will not have made it this far. Hindi ako makakarating sa lugar na to. Kung hindi dahil sa iyo, Panginoon, hindi po namin kakayanin. Amen? Some of us this year, we survived this year. Diba? Some of us, we struggled this year. And some of us were stretched. Some of us were tested. And some of us even wounded itong taong ito. Pero andito pa din tayo ngayon. Say amen. But here we are. Andito pa din tayo.
Still standing, tama? Still worshiping, and still believing. Bakit? Dahil sa Lamentations 3:22-23. Say amen. Slowly basahin natin. Ano nangyayari? Slowly, let's read it slowly. 1, 2, 3, go. Because of the Lord's great love, we are not consumed. Amen? For His compassions never fail. They are new every morning. Great is your faithfulness. Pag-aralan natin ito. Are you ready? Say amen. Say amen. Ready po ba kayo? Amen? Church, it doesn't say, because we are strong. Hindi sinabi because we are wise. Hindi sinabing because we did everything right this year. Pero sabi dun sa verse, it's because of the Lord's great love. Say amen. It is because of the Lord's great love. We are not consumed. Dapat itong taong to, ubos ka na eh. Dapat sagad, di ba? Dapat lupay-pay. But because of the Lord's great love, we are not consumed. Say amen. Say amen. Una, hati-hatiin natin tong verse na to. Number 1. Una, we are not consumed. And this talks about God's faithfulness in 2025. Amen? Ano sabi ng verse? Sa Lamentations 3:22 sabi doon, because of the Lord's great love, we are not consumed. Church, let us be honest today. May mga moments po ng 2025, ng taong ito na gusto na po nating sumuko. May mga panahon ng taong ito na sobrang bigat. Say amen. May mga gabi ng taong ito na tahimik nating sinasabi, Lord, hanggang dito na lang ba? O Lord, kailan ba ito matatapos? Say amen. Some of us, even we're smiling in public, pero umiiyak po tayo sa private. Pwedeng yung nakakita mo katabi mo, smiling face kunwari, pero hindi mo alam ang dami niyang struggle inside. Some of us, we're active in ministry. Iba po sa atin active, pero pagod na sa loob. Amen? But what? But the Word of God declares, dinedeclare po ng salita ng Diyos, we are not consumed. You have been pressured. Amen? Pero hindi ka nawasak. You have been tired, napagod tayo, pero hindi tayo natalo. Amen? You may have been hurt, nasaktan tayo, pero hindi tayo iniwanan ng Diyos. Bakit? Because God held us all together. God held us together. God held you together. Kahit pakiramdam natin, amen, mahuhulog na po tayo. Kahit pakiramdam po natin, ubos tayo at pakiramdam po natin, hindi na natin kakayanin. God held us together. Amen? We are not consumed. Kagaya po ng isang Bible character na to, si Job. Job was tested, but not destroyed. Amen? Tingnan natin ang buhay ng mama na yan. In one season in his life, look at me. Isang season sa buhay ni Job. Halos lahat nawala sa kanyang buhay. Yaman, nawala. Mga anak, nawala. Kalusugan niya, nawala. Pati suporta ng mga kaibigan niya, nawala. Amen? Pero alam niyo ba kung anong hindi nawala sa mama na yan? Ang hindi po nawala sa kanya ay ang Diyos. Job chapter 1 verse 20-22, ano sabi doon? Then Job fell to the ground in worship. Then Job fell to the ground and worship. Saan? Sa panahon na wala ang yaman, sa panahon na walang mga anak, sa panahon hindi maganda ang kalusugan niya, at walang suporta ng mga tao sa paligid niya. Job 1:20-22. Job fell to the ground in worship. Hindi po siya nag-worship dahil okay.
yung sitwasyon niya. Look at me. Nag-worship si Job kahit wasak na wasak ang puso po niya. Napakahalaga pong maintindihan natin yan. Kadalasan kasi, look at me church, iniisip natin na ang worship ay para lang sa mga araw na okay tayo. Akala natin, iniisip natin ang worship ay para lang sa mga araw na may breakthrough. Worship tayo, may breakthrough. Para lang sa may answered prayer. Ang worship ay para lang sa araw na may blessings. Ang worship ay para lang sa sa araw na may dahilan ng umiti. Pero iba kay Job. Hindi siya nag-worship kasi naintindihan niya yung nangyayari. Hindi siya nag-worship kasi gumaan yung pakiramdam niya. Hindi siya nag-worship kasi may sagot na ang panalangin niya. No. Nag-worship si Job kahit walang sagot. Nag-worship si Job kahit masakit. Nag-worship po si Job kahit wasak ang kanyang puso. Church, that is the kind of worship that is not emotion-based. Are you here? Yung worship niya, hindi po emotion-based. Yung kind of worship po niya is faith-based. Sabihin niyo, faith-based. Magkaiba yun. Amen? It is saying what? Lord, hindi ko alam bakit nangyayari to eh. Pero alam ko kung sino ka. Minsan, ang worship, hindi kanta. Amen? Ang worship ay pagpili na hindi sumuko. Minsan, ang worship hindi pagtaas ng kamay lang eh. Pero ang worship po ay pagluhod ng puso sa Panginoon. Kaya nung nag-worship si Job, hindi niya sinabi, nung nag-worship siya, okay lang ako. Ang sabi niya, Lord, Diyos ka pa rin, kahit hindi okay ang lahat sa buhay ko. Yun ang pagsamba niya. Say amen. Say amen. Kapag nag-worship tayo sa gitna ng sakit, sinasabi natin, Lord, hindi ko hawak ang sitwasyon, pero hawak mo. Minsan, yun lang ang worship na kaya nating ibigay. Tama? Yun lang yung kaya nating worship na ibigay. Pusong sugatan, pero hindi bumibitaw sa Panginoon. Say amen. Let me say this slowly. Ang Diyos, look at me church, hindi naghihintay ng perfect na puso. Ang hinahanap ni Lord, yung mga puso na nananatili. And maybe today, your worship is simply this. Lord, masakit. Lord, mahirap. Lord, nakakapagod. Pero nandito pa rin ako. Anong tawag natin doon? Worship. Amen? You know, Job was broken, but he was not consumed. He was wounded, but not destroyed. Say amen. He was tested, but was still standing. Ano sabi ng Job 23 verse 10? Ito sabi ni Job, He knows the way that I take. Si God. God knows the way that I take. And when He has tested me, I will come out as gold. Say amen. Kahit hindi naintindihan ni Job yung why, alam ni Job yung who. Hindi niya alam yung why, pero alam niya yung who. Alam niya kung sino ang may hawak ng kanyang buhay. Say amen. Parang kandila. Ang kandila, halos ubos na. Yung kandila, pakita mo nga yung picture. Konti na lang kunwari yung wax, pero makikita natin may apoy pa. Hindi dahil matibay ang kandila o hindi dahil bago pa yung kandila na yan. Kaya yan nag-aapoy, may hangin. May hangin na nag-iingat sa kanyang apoy. And that wind is God's love. That covering is God's faithfulness.
Kaya church, kung wala ang Diyos, matagal na po tayong naupos. Matagal na po tayong walang apoy sa ating buhay. Kaya kung may isang testimony tayo na pwedeng ipagmalaki ngayong taon, ito po yun. Labas mo nga. Buhay pa rin ako dahil sa katapatan ng Diyos. Amen? Kung may isang testimony tayo na pwedeng ipagmalaki na ginawa ng Panginoon ngayong taon, ito yan. Buhay ka dahil tapat ang Diyos sa'yo. Buhay ako dahil sa faithfulness ng God. Hindi dahil malakas ako Hindi dahil tama ang desisyon ko. Hindi dahil magaling ako. Kaya tayo nandito pa dahil faithful ang Diyos natin. Say amen. Kaya kung pakiramdam natin, Panginoon, na ang hina ko, hindi ibig sabihin nun wala ang Diyos Minsan, ang pinakamalinaw na patunay ng faithfulness ng Panginoon is yung kahit halos wala ka ng lakas, pero buhay ka pa rin. Nakakatayo ka pa rin. That is grace. Say amen. Amen? Say amen. But because of God's great love, we are not consumed. Say amen. That's number 1. Number 2, eto tingnan natin. His compassions never fail. And this talks about God's mercy carried us. Ano ang nag-carry? Ano yung nagpasan sa atin sa buong taon? Awa ng Diyos. It is God's mercy that carried us throughout the year. Ano sabi ng Lamentations chapter 3? Because of the Lord's great love, we are not consumed, for His compassions never fail. Kapag sinabing compassion, ang ibig sabihin po niyan, pag sinabi mong compassion, malambot, mapagkalinga. Pag sinabing compassion, mapagpatawad na puso ng Diyos para sa atin. Hindi ibig sabihin galit. Pagka sinabing compassion, hindi yan panunumbat, hindi yan pagsuko. Amen? Sa atin. Amen? Kung tutuusin, pag sinabing compassion, maraming beses na may dahilan ang Diyos para bitawan tayo. Maraming beses na may dahilan ng Diyos para iwanan po tayo. Pero hindi yun ang ginawa ng Panginoon. Say amen. Because every time we failed, He showed His mercy, compassion. Every time you fall, ano ginagawa ni Lord? Every time madadapa tayo, babagsak, He lifted us up. Every time we sinned, He gave us grace. At hindi sinasabi ni Lord, pag sinabing compassion, yan ka na naman, Francine. Gabriel, ayan ka na naman, paulit-ulit ka. Hindi sinasabi ni Lord, bahala ka na nga, nakakainis ka na. Diba? Hindi ganun ang sinasabi ni Lord Instead, ang sinasabi ng God, nak, halika, bumangon ka ulit. Ano sabi ng Psalms 103 verse 10? Ano sabi doon? He does not treat us as our sins deserve, or repay us according to our iniquities. Amen? He does not treat us as our sins deserve, or repay us according to our iniquities. Kasi kung babayaran tayo ng Diyos, ayon sa kasalanan natin, wala na tayo ngayon dito. Tama? Kung ang Diyos po ay Diyos ng tali, boyet 1, boyet 2, 3, 4, 5, hyphen, boyet 1, 2, 3, 4, 5. Kung ang Diyos po natin ay ganun, kung ang Diyos natin nagbibilang ng kasalanan natin, ubos na po ang pagkakataon natin. Tama? But praise God, hindi siya ganong Diyos. Amen? Pakinggan po natin itong mabuti. Ano pong sabi ng verse? Hindi tayo tinatrato ng Diyos ayon sa bigat ng kasalanan natin. Tama? Hindi tayo tinatrato ng Diyos ayon sa dami ng kasalanang nagawa natin. Tama? Kung tratuhin tayo ng Diyos,
Kung tratratuhin tayo base sa kung ano ang deserve natin. Kung tratratuhin tayo ng Diyos base sa lahat ng maling nagawa natin, base sa lahat ng pagkakataon na sinuway po natin, wala na sana tayong chance. Amen? Kaya lang ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig. Kaya lang ang Diyos natin, Diyos na mahabagin. He is the God of grace. Ano ibig sabihin? Yung parusa na sana ay sa atin, na sana ay deserve natin, hindi binigay sa atin. Yung galit na dapat babagsak sa atin, anong ginawa ni Lord? Hindi niya ibinuhos sa atin. Sa halip, anong ginawa ng Panginoon? Ang binigay niya pagkakataon. Ang binigay niya kapatawaran. Anong ibinuhos niya? Panibagong mula, pagliligtas. Ganun ang ginawa ni Lord. Kaya church, look at me. Every morning na nagigising tayo, amen? Every chance na meron tayo, pagkakataon yun para magbago. Every opportunity na maranasan pa natin ng presensya ng Diyos, yan po ay patunay na hindi tayo tinatrato ng Diyos ayon sa ating kasalanan. Say amen. Alam niyo ba kung saan pinakamalinaw ang verse na to? Pinakamalinaw ang verse na to dito sa krus. Amen? Kasi yung parusang dapat sa atin, kay Jesus binuhos eh. Yung bigat ng kasalanan natin, si Jesus ang nagdala. Kaya ngayon, kapag lumalapit tayo sa Panginoon, hindi tayo lumalapit ng may takot. Lumalapit tayo ng may tiwala. Why? Because God looks at us, next slide, not through our past, but through the finished work of Christ. Say amen. Let me say this slowly. Kung hanggang ngayon, buhay pa tayo, may pag-asa pa tayo dahil ang Diyos natin mahabagin. Ang Diyos natin puno ng compassion sa atin. That's why we can say with confidence, His compassion never fails. Amen? Tingnan niyo po si Pedro. Peter denied but restored. Isipin natin si Pedro. Yung lalaking yan, nangako sa Panginoon. Alam niyo kung anong pangako niya sa Panginoon? Lord, kahit mamatay ako, para sa'yo, mamamatay ako. Lord, di kita iiwan. Yan ang pangako niya. Bold ang taong yan eh. Pero nung dumating ang pressure, dumating yung pressure sa buhay niya, anong ginawa niya? 3 beses niya tinanggi si Jesus Christ. Alam niyo yan. Luke 22:61. The Lord turned and looked straight at Peter. Imagine niyo yan. That look of Jesus Christ. Pastora, ano kayang tingin yun? Imagine niyo po. Nung 3 beses na siyang dininay ni Pedro, sa Luke 22:61, Jesus turned and looked at Peter. Imagine niyo yung tingin na yun. Anong tingin kaya yun? Siguro na-imagine nyo siguro nung tinignan siya ni Jesus Christ, galit. Siguro yung tingin ni Jesus Christ, nanlalaki yung mata. O kaya yung tingin na nanggagaslight. Ganun ba ang tingin? Pero dito po, ang tingin ni Jesus Christ, hindi galit na tingin, hindi panunumbat, at hindi rin pagkundina. It was a look of compassion. Alam niyo ba kung anong ginawa ni Jesus Christ pagkatapos niyang mabuhay muli? Kasi huling tingin na niya kay Pedro yun eh. Hindi niya sinabing, Peter, tanggal ka na. Peter, out ka na dito. Peter, di ka nakasali. No good ka, Pedro. Oh, let's go. Hindi niya sinabing ganun. Ang sabi niya, eto, do you love me? 3 times. Do you love me? Do you love me? Tayo, kagaya tayo ni Pedro eh.
Ang yabang natin. Amen? Puro tayo pangako sa Panginoon. Lord, hindi na ako uulit. Lord, hindi na ako babalik sa dati kong buhay. Nangako tayo, Panginoon, magsiserve ako sa iyo. Nangako tayo, Panginoon, magbabago na po ako. Lord, hindi na ako pupunta sa lugar na yan. Hindi ko na gagawin yan. Lord, magsisimula na ako ngayon. Lord, aayusin ko na. Lord, iiwan ko na siya. Lord, dami mong pangako. Sabi mo sa katabi mo, puro ka pangako. Lakasan mo! Puro ka pangako. Amen? Puro tayo pangako sa Diyos. For every denial, amen? For every failure, for every wrong decisions, for every wrong path we take, anong binigay ng Panginoon sa atin? Binigyan tayo restoration, binigyan tayo ng detour, binigyan tayo ng new beginning, binigyan tayo ng salvation. Anong tawag natin doon? That is compassion. That is mercy. That is faithfulness. Say amen. Kaya mag-pause tayo sandali. Bago matapos ang taon, let's pause for a while. Isipin natin, lahat ng beses na nagkamali tayo this year. Isipin mo, lahat ng beses na nagkamali ka this year. Isipin mo lahat ng pagkakataong dapat pinabayaan ka ng Diyos, pero hindi niya ginawa. Amen? Buhay ka pa. Nandito ka pa. May pagkakataon ka pa. That is not luck. That is not coincidence. Anong tawag doon? Hindi dahil maswerte ka. Hindi. That is compassion. That is mercy. That is God's faithfulness. Amen? Kung may isang dahilan kung bakit tayo makakaharap sa bagong taon na may pag-asa, ano yun? Hindi tayo umabot dito dahil perpekto tayo. Ang church, hindi po umabot dito dahil perfect tayo. Ang Sogsi Malabon, hindi umabot hanggang linggong ito dahil perfect. Umabot tayo dito dahil mahabagin ang Diyos natin. It is God's mercy that carried us through the year. At ang parehong awa na nagdala sa atin hanggang dulo ng 2025, yan rin ang magdadala sa atin sa simula ng bagong taon natin. That's why we can say, His compassions never fail. God's mercy carried us this year. Say amen. Say amen. Pangatlo. Ito po yung pangatlo. New every morning. Ano sabi ng verse? This is our hope for 2026. Because of the Lord's great love. Una, we are not consumed. Pangalawa, His compassions never fail. Pangatlo, they are new every morning. They are new every morning. Namnamin natin, ang sarap. Dito pumapasok yung pag-asa natin. Kung ang point 1, tungkol sa kung paano tayo iningatan ng Diyos, kung yung point 2 ay tungkol sa kung paano niya pinatawad tayo, yung point 3 tungkol po sa kung paano niya tayo muling binubuhay araw-araw. Amen? Ang awa ng Diyos hindi po seasonal. Hindi yan parang ulan, minsan lang babaksak. Hindi yan parang bonus na once a year lang binibigay. Ang awa ng Diyos, daily supply. Every morning. Hindi po yan nauubos. Hindi po yan napapanis. Hindi po yan pang isang taon lang. Every morning. Can you say every morning? Every morning, may bagong lakas para sa pagod. Every morning, may bagong pag-asa para sa lahat ng nadidismaya. Every morning, may bagong simula para sa lahat ng nagkamali. Bawat umaga na nagigising tayo,
Yan ang sinasabi ng Panginoon. Hindi pa ako tapos sa'yo. May bagong umaga. Amen? Now, what this means for 2026? Anong ibig sabihin nito? Pagpasok ng 2026, hindi ka papasok sa 2026 na dala mo yung bigat ng nakaraan. Hindi mo kailangang dalhin yung pagkakamali mo ng 2025. Hindi mo kailangang dalhin next year yung regrets mo na hindi mo na mababago. Hindi mo kailangang dalhin sa 2026 yung mga sugat na matagal mo nang pasan. Bakit? Because God doesn't recycle your past. Ano ginagawa ni Lord? There are new every morning. God renews your future. Church, ang 2026 is not God saying, "Nak, try again on your own." Hindi ganon. 2026 is God saying, "Let me do something new in you. Let me do something new." Amen? Isaiah 43 verse 19. Ano sabi ni Lord? "See, I am doing new thing. Now it springs up. Do you not perceive it?" Pansinin niyo po yung verse na yan. Hindi sinabi nung verse, maghihintay muna ako hanggang ready ka. Maghihintay muna ako kapag all out ka na sa akin. Sige, maghihintay ako kapag binigay mo ng buong-buo yung buhay mo sa akin. Hindi. Pero sabi ni Lord, tingnan niyo po, I am doing a new thing. Present tense yan. Ang sabi ng Panginoon, may ginagawa na ako. Ang sabi ng Panginoon, nagsisimula na ako. Nagsisimula na ako kahit hindi ka pa ready. Nagsisimula na ako. Kahit hindi ka pa all out, may ginagawa na akong bago. Kahit hindi ka pa totally sold sa akin. Sabi ni Lord, I am already doing a new thing. Pero ang tanong ng Panginoon, do you not perceive it? Ang tanong ni Lord, nakikita mo ba? Ang tanong ni Lord, nararamdaman mo ba? Ang tanong ng Panginoon, pinapayagan mo ba? Amen? Hindi natin nakikita yung bagong ginagawa ng Diyos. Kasi nakatingin pa rin tayo sa lumang sakit. Nakatingin pa rin tayo sa lumang mga tao. Nakatingin tayo sa lumang buhay. Nakatingin tayo sa lumang pagkatao natin. Pero ang ginagawa ni Lord, present tense na, may ginagawa na akong bago. Say amen. Say amen. Kagaya ng Israel, from wilderness to promised land. Isipin niyo ang Israel, 40 years in wilderness, 40 years ikot ng ikot. Ikaw kaya 40 years umikot ka ng umikot, nakakapagod yun. Paikutin ka na paikutin 40 years, natural magrereklamo ka. 40 years paikot-ikot, matatakot ka na nun. Mapapraning ka, madedepress ka, ma-anxiety ka. 40 years, hello. Pero sinabi ng Panginoon, hindi wilderness ang ending nyo. Ang sabi sa kanila, 40 years kayo sa wilderness, pero hindi wilderness ang endingan yan. Ang ending yan, promised land. Kaya ang wilderness po ay season sa buhay natin. Hindi yan sentence. Ganon din ang 2025 natin. Ang 2025 natin, ang 2024, whatever it is from the past, season lang yan. Amen? Season lang. Hindi doon natatapos ang kwento mo. Let's declare this one. Amen? Declare nga natin to. 2026 is not a repeat of your failures. It is a platform for God's faithfulness. Where you failed, God will show grace. Where you fell, God will restore. Where you almost quit, God will strengthen you. Let me say this slowly. Kung kahapon,
nadapa tayo, today may awa ang Diyos. Kung this year, nasaktan ka, tomorrow may healing. Kung sa 2025 napagod tayo, sa 2026 palalakasin tayo ng Diyos. Because His mercies are new every morning. Say amen. Say amen. Amen? Say amen. Last na number 4. Samahan ako ng banda. Number 4, great is your faithfulness. This is our declaration. Amen? Ano sabi ng Lamentations 3:22 to 23? Basahin natin sabay-sabay. Because of the Lord's great love, we are not consumed. For His compassions never fail. They are new every morning. Last, great is your faithfulness. Say amen. Say amen. Pakinggan po natin yan, malinaw. Great is thy faithfulness, hindi siya statement. Yan po ay declaration. Amen? Hindi sinasabi sa verse na yan, hindi ito sinasabi na kapag perfect ang buhay, kapag lahat maayos, hindi yan sinasabi kapag walang problema, hindi yan sinasabi kapag may breakthrough, hindi yan sinasabi kapag may blessings, hindi. Alam niyo ba, sinulat po yan ni Jeremiah, yung Lamentations chapter 3. At nung sinusulat po yan ni Jeremiah, umiiyak siya. Habang umiiyak, habang wasak ang puso niya, habang giba ang Jerusalem. Ibig sabihin, pwede mong ideklara, pwede nating i-declare ang faithfulness ng Diyos kahit hindi perfect ang sitwasyon natin. Say amen. Because worship and declaration, they are not based on what we see. But worship and declaration is based on who God is. Bakit tayo magde-declare? Why we declare, church? Kapag sinabi natin, great is thy faithfulness, hindi natin dinideny yung sakit. Ang ginagawa natin, pag sinabi natin, great is thy faithfulness, inaangat natin ang Diyos higit sa sakit natin. Amen? Pag sinabi natin, great is thy faithfulness, hindi natin sinasabing walang problema. Ang sinasabi natin, may Diyos na higit sa problema. Amen? Say amen. I want you to declare this. I want us to declare this together. And let's declare this slowly and boldly. Patingin mo nga to. Let's declare, great is His faithfulness in our families. Amen? I-declare natin, dakila ang katapatan ng Diyos sa aking pamilya. Amen? Isa pa, sabihin mo nga, dakila ang katapatan ng Diyos sa aking pamilya. Sa aking pamilya. Amen? Hindi ibig sabihin, sinabi natin, great is thy faithfulness, walang pinagdadaanan ng pamilya natin. Hindi Pero pag sinasabi natin, dakila ang katapatan ng Diyos, kahit may pinagdadaanan tayo, alam natin, nananatili ang Diyos. Tapat siya. Amen? Declare natin, great is His faithfulness in our health. Dakila ang katapatan ng Diyos sa ating kalusugan. Amen? Say amen. Na kahit may kahinaan, na kahit may sakit, meron tayong pag-asa. Tapat ang Diyos na nagpapagaling sa atin. Amen? Say amen. Great is His faithfulness in our finances. Declare natin, dakila ang Diyos. Dakila ang Diyos pati sa finances natin. Hindi sinabing walang kakulangan Pero kahit may kakulangan, God provides.
Tama? Hindi naman kayo mukhang gutom. Umabot kayo ng 2025, matataba pa rin kayo. Ako, tumaba ako. Puno ang pantry. Puno ang rep. May bigas. Kasi di ba ang dalas mamigay ng bigas ngayon, punong-puno ang bigasan natin. Hindi dahil walang kakulangan, Tapat ang Diyos sa atin, Tapat ang Diyos sa atin. Amen? He provides for all our needs. Tama? Say amen. Declare natin, great is His faithfulness in our church. Dakila ang katapatan ng Diyos sa church. Say amen. Sino mag-aakala, matatapos na naman natin ang isang taon? Hindi dahil magaling tayo, Hindi dahil faithful tayo. Hindi dahil mahuhusay tayo. Tapat ang Diyos sa atin. Katapatan ng Diyos ito sa atin. Say amen. Amen? Ano pa? Great is His faithfulness in 2026. Hindi natin alam lahat. Hindi natin alam ano mangyayari next year. We don't know what holds next year, right? Pero kilala natin ang Diyos natin kasama natin. At ang Diyos natin, alam natin, mananatiling tapat. Amen? Say amen. 2 Corinthians chapter 1 verse 20. Basahin nyo nga po sabay-sabay. For no matter how many promises God has made, they are yes in Christ. And through Him, we say, Amen. Ang ganda ng verse na yan. Napakalinaw, pero napakalalim. Anong ibig sabihin nito? Walang pangako ang Diyos na hindi niya kayang tuparin. Walang pangako ang Diyos na na-expire. Walang pangako ang Diyos na nakadepende sa mood o sitwasyon. Anong sabi ng Biblia? No matter how many promises. No matter how many, kaunti man yan, marami man yan, personal man yan na pangako ng Diyos sa iyo, o pangkalahatan niya na pangako, pangako para sa pamilya, pangako para sa kalusugan, pangako para sa ministry, pangako para sa future. Di ko alam kung anong pangako ng Panginoon sa iyo, pero naniniwala ako, nangako ang Panginoon sa atin. At lahat ng pangako ng Diyos, may iisang sagot ang Diyos. Anong sagot ng Diyos sa lahat ng pangako niya? Anong sagot ng Diyos sa lahat ng pangako niya? Yes! Ang sagot ng Diyos sa lahat ng pangako niya ay yes. Pero pansinin po ninyo, hindi sinabing yes kasi mabait ka. Hindi sinabing yes dahil faithful ka. Hindi sinabing yes dahil tama yung desisyong ginawa mo. Ano sabi ng Bible? Ano sabi ng Bible? Yes in Christ. Ibig sabihin, ang guarantee ng pangako hindi nakadepende sa akin. Ang guarantee ng pangako ng Diyos, hindi nakadepende sa performance ko, sa performance mo. But it all depends in the finished work of Christ Jesus. Bakit? Kasi dito nagtagumpay na si Kristo Dahil si Kristo ay nagtagumpay, pwede tayong magtiwala sa mga pangako ng Panginoon. Dahil si Kristo ay tapat, hindi niya babawiin ang kanyang salita. Kaya kapag sinabi ng Diyos, I will never leave you, ang sagot ng Panginoon, yes, in Christ. Pag sinabi ng Lord, I will provide for you, yes, in Christ. Amen. Pag nangako ang Panginoon sa iyo, anak, I will forgive you. I-claim mo yon, yes, in Christ. Pag sinabi ng Lord, I will give you future and hope.
I-receive mo na yes in Christ. Kaya ang tanong, hindi kung tutuparin ba ng Diyos yung pangako niya. Ang tanong, maniniwala ka ba? At tatanggapin mo ba yan kay Kristo? Amen? Ano sabi nung kasunod na verse? And through Him, we say, malakas, Amen! Amen? Meaning, kapag sinasabi natin ang Amen, sinasabi natin, Amen! Lord, tinatanggap ko na! Amen! Lord, naniniwala ako! Amen! Umaasa ako! Na kapag nangako ang Panginoon sa atin, dinedeclare natin, Amen! 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 Kaya makakatayo tayo ngayong taon, may tapang. Hindi dahil sigurado tayo sa lahat ng bagay na mangyayari ngayong taon. Makakatayo tayo ngayong taon dahil sigurado tayo sa Diyos. Doon we can boldly declare. Ano pwede natin i-declare next year? Great is His faithfulness. Dakila ang kanyang katapatan. Hindi mo man alam mangyayari sa 2026, pero alam mo kung sino ang kasama mo. And because of that, we can boldly say, Lord, tapat ka. Not just yesterday, not just today, Lord God, but into the year ahead. Say amen. Tapos na po ako. As we come to the end of this message, balikan na po natin sandali. I want you all to close your eyes while you're all sitting down. Balikan lang po natin sandali yung mga pinagdaanan po natin ngayong taon. Let's look back at 2025. Balikan natin yung 2025 na habang nakapikit ka, yung 2025 may luha, may pagod, may mga tanong kay Lord, hindi sinagot. May duda, may pangamba. Yung 2025. Pero isang katotohanan ng malinaw. Nandito ka pa rin. Isang katotohanan ng malinaw. Sa lahat ng pinagdaanan mo, you're still standing today. Not because you were strong. Not because you were faithful. Not because you did everything right. Bakit nakakatayo pa rin tayo hanggang ngayon? Bakit nandito pa rin tayo? It's all because of God's faithfulness to us. Dahil sa dakilang katapatan ng ating Diyos sa ating buhay. Lamentations 3:22-23. Because of the Lord's great love, we are not consumed. For His compassions never fail. They are new every morning. Great is your faithfulness. Tatayo po tayo lahat. Thank you, Lord, we were not consumed. Thank you, Lord, we were not destroyed. Thank you, Lord, we were not abandoned. Hallelujah. And as we step, Lord, in 2026, hindi po kami papasok, Panginoon, sa bagong taon. Dala ang bigat, ang sakit, ang nakaraan. Papasok kami, Panginoon, dala ang habag at awa mo sa amin, Panginoon. Hallelujah. As we sing this song, allow the Holy Spirit minister to you today.
Hallelujah. Urabababasikarababababa. Hallelujah. Come on, let's all raise our hands. Sa kabutihan mo, ngalan mo'y itataas sa buhay ko. Pinangarap mo, iparinig ang nais mo. Hallelujah, hallelujah. Lord, today, we are making our powerful declaration. Dakila, Panginoon, ang katapatan mo. Dakila ka, O Diyos, noon, ngayon, at sa taong 2026, Sir God. Today, Lord, we enter a moment of reverence. Inimbitahan ka po namin, Panginoon, sa aming kalagitnaan. This is now a holy moment between you and God. As you close your eyes today, habang nakapikit ang mata ng bawat isa ngayon, communion with the Holy Spirit. Communion with the Holy Spirit. And say, Lord, dakila ka. Say, Lord, salamat, Panginoon, sa dakilang katapatan mo sa aming buhay. Ikaw ang aming Diyos sa lahat ng panahon. Ikaw ang aming Diyos na hindi nagbabago. Ikaw ang aming Diyos noon, ngayon, at sa darating na taon. If you're here today, you're saying, Lord, pagod na po ako. If you're here, you're saying, Lord, ubos po ako this year. But the word says, you are not consumed. You are not consumed. If that is you, just lift your hand to God. Walang shame, walang pressure. This is your moment. Lord, naubos ako ngayong taon. But the Lord sees you. Nakikita ka ng Diyos. Ang awat habag niya is reaching you out today. His compassions never fail. Hallelujah, hallelujah. And for those who need a fresh start, if you're saying, Lord, gusto ko ng bagong simula. Lord, I need your mercy again. Panginoon, I need again your power this year. Lord, I want to enter 2026 differently. The Bible says, there are new every morning. There are new every morning. If you desire a fresh start, just lift your hand. Lord, gusto ko ng bagong simula. Gusto ko ng panibagong simula. Hallelujah. Dakila ka, Panginoon. Dakila ang katapatan mo sa amin, O Diyos. Let us all pray together. Salamat, Panginoon.
We thank you for your faithfulness. We thank you, Lord, we are not consumed. We thank you, Lord, for your mercy that never fails. We admit, God, we need you. We surrender our past. We surrender our failures to you, God. We surrender all our fears. We receive, Lord, your grace, your forgiveness. And today, Lord, we choose you. Pinipili ka namin, Panginoon. Pinagkakatiwala po namin sa iyo ang aming bukas. We declare that you are our Lord and Savior. And as we enter the new year, we enter, Lord, with hope. We enter, God, with faith. We enter, Lord, with confidence. Because, God, great is your faithfulness. Dakila ang katapatan mo sa amin, Panginoon. Tapat ka. Tapat ka, tapat ka. Amon, let's declare, dakila ang katapatan mo, Panginoon. Dakila ang katapatan mo, Panginoon. Urabasi karabababababa. Let's all lift our hands to God. Let's declare. Great, great, great is your faithfulness. Let's declare. Dakilang katapatan mo, O Diyos! Dakilang katapatan mo, Panginoon. Great is your faithfulness. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Dakila ka. Tapat ka, O Diyos. Tapat ka, O Diyos. Tapat ka sa aming buhay. Tapat ka sa aming buhay. Urabasi karababa halalai araatelai arababababababa. Dakila ka, dakila ka. Let's all raise our hands. Let's pray. I-declare po natin bago tayo pumasok sa taong 2026. Great is thy faithfulness in our families. Let's declare. Dakila ang katapatan ng Diyos sa aking pamilya. Declare natin prophetically, dakila ang katapatan ng Diyos sa aking pamilya. Na kahit may pinagdadaanan, maniniwala tayo na may Diyos na hindi tayo iiwan, na hindi tayo pababayaan. Let's declare, Lord, great is thy faithfulness in our finances. Dakila ang katapatan ng Diyos. Dakila ang katapatan ng Diyos. Na kahit may kakulangan, we believe God will provide for us this year, for the next year ahead of us. Lord, great is your faithfulness. Let's declare, great is thy faithfulness in our health. Kung may sakit at karamdaman ka ngayon, tapat ang Diyos sa iyo. Tapat ang Diyos. Lahat ng sakit at karamdaman, sa lahat ng sakit at karamdaman, mananatiling tapat ang Diyos sa ating buhay. Lord, dakila ang katapatan mo.
Dakilang katapatan mo, Panginoon. Na sa aming kahinaan, Lord, alam namin, Lord, you will never leave us, God. Hindi mo kami pababayaan, Panginoon. At patuloy mo kang iingatan ng iyong mga anghel. Lord, great is thy faithfulness in our church. Let's declare, dakila ang katapatan ng Diyos sa ating simbahan. Hindi dahil perpekto tayo, kaya tayo umabot dito. Dakila ang katapatan ng Diyos sa atin. Salamat, Panginoon. Salamat, Lord, sa iyong katapatan sa aming church. Salamat, Lord, sa katapatan mo sa bawat isa. Let's declare, great is thy faithfulness in 2026. Dakila ang katapatan mo, Diyos, sa taong 2026. Dala namin ng pag-asa. Dala namin, Lord, ang hope, yung faith, yung confidence, Panginoon, dala namin. Because we believe, Lord, your faithfulness will grow and will move, Panginoon, beyond. Patuloy ka, O Diyos, magbibigay ng bagong umaga sa amin, Panginoon, at mananatili kang tapat sa aming buhay. Maraming pong salamat. Marami pong salamat, Panginoon. Come on, let's give thanksgiving to God. Pasalamatan natin ang ating Diyos. Salamat, Panginoon. Salamat. Salamat, Panginoon. Salamat sa taong ito, O Diyos. Salamat, Lord, sa lahat ng problema. Salamat, Panginoon, sa lahat ng suliranin. Salamat, Panginoon, sa lahat ng pagsubok. Salamat, Lord, sa lahat ng unanswered prayers. Salamat, Lord, sa buhay, sa pagkakataon, sa chance na ibinigay mo po sa amin. Salamat, Panginoon. Binabalik po namin sa iyo lahat ng papuri. This is all for your glory. All for your glory. Para sa dakila mong katapatan, marami pong salamat. We believe, Lord, there are yeses in Christ. And through Him, we say, Amen! Amen! Say Amen! Natanggap na po namin, Panginoon. Let's declare, let's say, Amen! 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 Amen, Lord! Amen! Urabababa, sikarabababababababa. We say Amen! We say Amen! We say Amen! Amen! In Jesus' mighty name, we all say Amen and Amen and Amen. Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah!